Day 2 sa ating 111th day transformation journey. Before ako nag-graduate sa college, I look for a way on how to make money online. Marami akong sinubukan, nagpunta pa ako kung saan-saan sa online. Paid to click or PTC, online networking. May landing page ako before sa sulit.com. Pero hindi lahat ito nag-work. I was a nursing student that time kasi dati nauuso yung course na nursing and also mga abroad. Never ako nag-take ng licensure examination kasi I believe kung magti-take ako ng exam, papasa ako and mag-abroad ako. I don't want that to happen. So what's next? Mag-abroad? No way. I don't want to leave my family behind. Lahat kasi ng brothers ko, father, mga cousin, they go abroad. So that time, gusto ko mapatunayan sa sarili ko na pwede tayong kumita while nasa bahay lang tayo. Long story short, I have a friend na siya yung nagpapaaral sa sarili niya. And I asked him, anong ginagawa mo bay? Ba't marami kang pera? And he said, mag-apply daw ako sa Odes. Ngayon, it's Upwork. So, gumawa naman ako ng profile doon. I tried applying every single day for a month. Pero walang ni isang nag-reply sa mga application ko. Siguro nga dahil sinabi ko lang doon sa cover letter, hire me because I'm an expert. Even though wala talaga akong experience sa online jobs or any freelancings. May times na gusto ko na talagang sumuko. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko, kung wala akong gagawin ngayon, walang magbabago bukas. Tinanong ko yung friend ko ulit, walang nag-reply bro. Sabi niya, gagawa daw ako ng resume. So, gumawa naman ako ng resume. And I applied again and again every single day for 2 weeks. At doon na may nag-reply sa application ko. Maraming gabing walang tulog, kaka-apply, kakahanap ng clients. Rejection dito, ghosting doon, natatandaan ko pa na sinabi ko sa client na yon, kahit wag mo na akong sweldohan, okay lang sa akin. Gusto ko lang talaga matuto kung ano yung local citations or SEO. Sa kabutihan, bigyan niya ako ng $1 per hour and 10 hours a week. Along the way, nagustuhan niya ng yung trabaho ko at nag-increase kami to $2 hanggang sa naging $3, $4, to $10 per hour from 10 hours a week to 40 hours a week or full-time. At doon na nagsimula ang lahat. That time, walang goal. Gusto ko lang talaga kumita ng pera. Pang-date sa girlfriend ko. Now, she's my wife. Wala akong extra pera that time. Kumukuha lang ako sa wallet ng mother ko. But joke, but it's true. Nagsimula ako bilang freelancer at walang koneksyon. Walang experience, puro kaba. And I remember yung unang gig ko, sobrang baba ng bayad. Pero ginoko kasi alam ko sa simula lang maliit and once may knowledge ka, pwede mo itong magamit to earn more. May mga taong gusto agad ng malaking sahod. Kahit newbie or di naman marunong talaga. Huwag ganun guys. Think about the long term at dun mo makikita ang success. Kasi kung puro short term lang ang iniisip mo, mabilis kang mapagod. Pagtapos ng isang gig, matutulala ka na, hindi mo alam kung saan ka pupunta sunod. Pero kung iniisip mo yung journey mo sa freelancing na parang business na may ups and downs, mas malaki ang mararating mo. So from one client, naging 2, naging 3, 4, 5, and so on and so forth. I continue learning and growing every day. Eventually, unti-unti na akong natututo. Mag-close ng deals, ma-handle ng clients, at also gumawa ng sistema. Pero bago dumating yon, dinaanan ko talaga yung sakit at hirap ng simula. Kaya kung freelancer ka ngayon at feeling mo stuck ka, trust me, naintindihan kita. Pero guys, wag na wag kang bibitaw. Hindi mo kailangan maging perfect, kailangan mo lang maging consistent. At kaya ginawa ko ang School of Profits, that academy, para sa mga gustong matuto kung paano kumita kahit nasa bahay ka lang. Kung nagawa ko ito, magagawa mo rin yon. Kaya kita-kits tayo guys sa day 3, okay?